May kwento ako. Alam niyo, nabanggit ko sa isa kong friend, sabi ko, alam mo ba, yung pinoproblema ko sa buhay ko, yung asawa ko hindi pa Christian. Tapos sabi niya, di ba ate nagpo-convert na siya? Sabi ko, oo, for the sake of our wedding, kasi hindi kami pwedeng maikasal sa church kapag hindi siya binyagan, sabi kong ganun. Tapos sabi niya, ano yun te, merong parang paper? Sabi ko, oo, meron yung certificate of confirmation. Pero sabi ko, syempre, sa papel lang yun. Hindi naman ibig sabihin na na-confirm siya doon sa religion is automatic yung belief niya, yung sarili niya, yung spiritual aspect niya is talagang belong na kay God, diba? So, yun yung sabi ko sa kanya. And bakit ko kinikwento to? Gusto ko lang kasing i-share kung ano ang dapat i-prioritize sa buhay. Kasi madaming tao, Christians and non-Christians, na masyadong busy sa buhay. Masyado silang busy sa mga bagay na makamundo, kasanlibutan. Isipin nyo ha, bakit madaming nag-overwork? Kasi gusto nila makapag-save ng money, 'di ba? Para maging maganda yung buhay. Magandang buhay meaning magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling sasakyan, magkaroon ng business, magkaroon ng malaking bank account. 'Di ba? Yung iba naman physically, madaming halos everyday nasa gym. 'Di ba? Madaming nagpapa-enhance ng mukha, ng katawan para gumanda, sumeksi. Tapos meron din naman na emotional aspect yung focus nila. Madaming pupunta sa mga therapists, sa mga psychiatrists. Kasi meron silang mental, emotional problems, di ba? So, hindi nila naiisip, kumbaga na-disregard nila yung spiritual aspect nila, which is the most important sa lahat ng aspeto. Kaya nga sa Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, kay God ka muna pumunta. Siya yung isik mo. Kasi kung may mali sa'yo, dapat dun ka pumunta sa nag-create sa'yo. Kasi siya lang yung makakaayos sa'yo eh. 'Di ba? So, kung may mali sa mental health mo, sa emotional health mo, muna pumunta sa gumawa sa'yo kasi siya yung makakaayos sa'yo eh. 'Di ba? Pero, ang mga tao, hindi nila naiisip yun because they're too busy with what the world can offer. At kung ano yung standard ng mundo. Lagi nilang iniisip kung anong sasabihin ng tao. Yung iba, nagpapakadalubhasa, di ba? Study ng study. Kasi gusto nilang maging matalino. But then, hindi nila naiisip na yung mga dapat nilang malaman is nasa Bible, nasa Word ni God. Alam niyo, hindi ko alam kung ano pa dapat kong sabihin to direct or to lead the people sa pagbabasa ng Bible. Kasi hindi yan manggagaling sa akin eh. Hindi, lalo na sa akin, sino ba naman ako? Hindi yan manggagaling sa akin, hindi yan manggagaling sa pastors, sa priests, sa mentors mo. Sa'yo dapat manggaling yung initiative. Kaya nga, habang hindi ka pa binibigyan ng something na makakapagbigay ng lesson sa'yo kung ano yung tunay mong kailangan sa buhay mo, ikaw na mismo ang mag-initiate. Gusto kong sabihin is, there are times na God will give you something para malaman mo na siya yung kailangan mo. And yan yung nakakatakot. Kasi baka hindi mo kayanin. 'Di ba? In the same way, maganda din because sa paraang yan lang, ikaw magkakaroon ng desire na makilala siya. 'Di ba? Kasi ito ha, naalala ko pala kanina, brokenness yung topic sa church. And sabi doon, when you say brokenness,
Nararamdaman mo yan kapag meron kang isang bagay na hindi mo na alam yung solusyon sa problema mo, kaya broken ka. And yan yung binibigay ni God sa tao para ma-realize ng tao na kailangan niya ang Creator, kailangan niya si God, kailangan niya ng kakapitan because he can't do it himself. So yan yung ginagamit madalas ni God para ma-realize, ma-enlighten ng isang tao. So yun yung sinasabi ko na before or para hindi ka na maka-receive ng brokenness, kailangan ikaw na mismo ang mag-initiate, magkaroon ng desire to know God.